Isinailalim na sa state of calamity ang Batanes at Ilocos Norte matapos hagupitin ng superbagyong Julian. Matinding pinsala ang inabot ng Batanes na hirap pa sa supply ng kuryente, tubig at komunikasyon. Saksi, si Joseph Moro. Pinadapa na napakalakas na hangin at ulan ng mga bahay at puno sa pagtama ng bagyong Julian sa Basco, Batanes kahapon. Sa lakas ng ulan, zero visibility ang paligid. Hindi kinaya ng mga bahay na gawa sa mga kahoy at yero ang bagsik ng bagyo. Pinasok din ng hangin at ulan ng ilang opisina. Sugatan ng ilang residente, namatay ang ilang alagang hayop. Tumaob ang ilang tricycle at motorsiklo, maraming bahay ang tuklap ang bubong. Natumba ang mga puno. Sa Oyugan, Batanes, tinuklap din ng bagyo ang bubong ng isang simbahan. Wasak ang lampas 2,000 bahay sa lalawigan. Limitado ang supply ng kuryente, tubig gripo at linya ng komunikasyon sa ngayon. Iba ito kasi masyado siyang matagal. Sobrang nakasira ng mga bahay dito. At sobrang lakas ng ulan. First time din namin na malakas ang flood namin dito sa Batanes. Ako'y very emotional dahil kitang-kita ko kung gaano kabilis masira ng bagyo ang mga kabahayan dito sa Batanes. Gumagana naman ang airport kaya humihingi rin ng tulong ang Batanes sa national government. Humihingi ako ng bottled water. Ang kinatatakutan ko pag walang tubig is baka mamaya magkaroon naman kami ng diarrhea outbreak po dito. Nagdeklara na ng state of calamity ang probinsya ng Batanes pero ayon kay Governor Cayco, hanggang ngayon ay hindi pa sila nakakampante. Ayon sa DSWD, nakapag-preposition sila ng mga food packs sa mga bayan ng Ibana, Uyugan, Itbayat at Sabtang. Ihahatid na raw ito kapag bumuti na ang panahon. Isinailalim na rin sa state of calamity ang Ilocos Norte. Unti-unti nang humuhupa ang baha kaya kanya-kanya ng linis ang mga residente sa Lawag City. Pinasok naman ng baha ang isang bahay kung saan may burol ng isang matandang babae na nilipat ang bangkay sa ligtas na lugar. May naputol naman tulay sa bayan ng Bintar at may gumuhong bahagi ng kalsada sa ilog. Di rin nakaligtas sa bagyo ang mga nasirang puntod sa isang sementeryo sa Sarat. Pinakamaraming population mostly is Barangay 1. Then even ang infrastructure, ang pinakagrabe talaga is dito sa Gabo. That's why we are very monitoring it also. We heard that may mga casualties tayo pero wala pang verified information nito, wala pang official report. Isa sa Batak, isa sa Paway missing yon, and then isa dito sa Lawag City. Sa Ilocos Sur, maulan pa rin kanina sa ilang bayan. Sa Candon City, lubog pa rin sa baha ang ilang bahay. Nagmistulang lawa ng isang sakahan. Sinubukan pang isalba ng ilang magsasaka ang pananim na palay. May git-4 na po nananatili pa rin sa evacuation center. Tumataas yung tubig. Hanggang bewang po yung bahana sa amin. Sa bayan naman ng Santa, nagka-mudslide pero agad ding nagkasa ng clearing operation ng DPWH. Sa Lagayan, Abra naman, 7 individual ang iniligtas matapos matrap sa umapaw na Tineg River. Nasa maayos silang kalagayan. Ang Ambuklaw Dam sa Bocod, Benguet, nagpakawala ng tubig matapos umapaw dahil sa malakas na ulan dulot ng bagyo. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong ang inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.